Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Panoorin niyo po sana ito pong vlog ko po ngayon. Simpleng vlog lamang po ito pero muli ay mag-i-scan tayo ng isang sasakyan dahil ito ay mayroong check engine light. Ngayon, yung check engine light po na yun, kapag na-scan natin, lalabas yung error code at doon po sa error code po na yun, sasabihin kung ano yung nagkakaproblema na pyesa or kung ano man yung parts na nagkakaroon ng problema or issues sa ating engine. Ngayon, pag nakita mo ngayon, yung sasabihin ng scanner, i-check mo ngayon yung operation ng pyesa na yon doon sa data stream. At makikita mo naman doon sa data stream kung nagpa-function ba yung sensor or yung pyesa na yon sa pamamagitan ng mga datos, ng mga figures or values na ipapakita doon sa data stream. At kapag ka po, nakita na natin doon sa data stream na hindi siya nagwo-work, halimbawa yung isang sensor, wala siyang trabaho, mag-check na ngayon natin doon sa engine kung ano talaga ang mayroong issue. Malalaman na kagad natin kung alin ang gagalawin natin doon sa makina. Panuorin niyo po sana ito mga kapatid. May bagong dating po dito sa Autoruns. Galing pa po ito ng Chaong, Quezon. Ang biyahe nito, Chaong to Lucena, Lucena to Chaong, balikan. At ito po ay tumakbo na, ang sasakyang ito ay tumakbo na ng 322,998. Kaunti na lang ay 323,000 na po ang kanyang odometer reading. Marami na, mahaba na yung tinakbo, malaking pagod na ang inabot po nitong sasakyan na ito. At ito po ay sumusuka na ng langis. Talagang bumibigay na yung kanyang makina. Pero bago ko po simulan, no, bago ko ipakita sa inyo yung makina nito, ito po kasi ay mayroong check engine. Ayan, pakita ko po sa inyo. So meron siya rito sa SRS 2, SRS 1 at ito yung pinaka-importante, itong ECM, no? Meron siyang issue dito. Tignan niyo po. Ayan, turbocharger, supercharger system booster sensor A, circuit low. Tapos manifold absolute pressure, barometric pressure correlation. So nandoon yung issue doon sa engine. Dumating po ito dito sa amin kanina, low power yung kanyang makina. Pero nakakyat pa dito sa Antipolo. Ang may-ari po nito ay isang doktor. So iniwan na po sa amin. Ayaw naman niyang magpakita sa video. Kaya po ako na lamang ang magsasabi sa inyo ng mga problema nito. Ito po ay low power. May problema, tumutulo yung langis doon sa pagitan ng transmission at ng engine. So yun po ay problema doon sa kanyang crankshaft oil seal. Kasi itim yung lumalabas na langis. Kung iyon ay medyo pula-pula, malamang iyon ay sa transmission ang issue. Pero ito po kulay itim. Ngayon, sa ibabaw din mismo ng kanyang makina ay sobrang dami rin po ng langis na makikita po natin. At yung pong dipstick po nito, kapag binunot natin, ay sumasargo po ang langis. Ngayon, papakita ko muna sa inyo yung data stream nito. May problema siya dito sa map sensor at sa barometric pressure correlation. Ang sinasabi po na error codes po nitong Kia Sorento po na to. I-start po natin. Ayan. Ayun, no, nakalabas yung check engine, no. Ayan, may check engine po siya. Yun, check engine. Okay, magde-data stream po tayo. Tignan natin ngayon ang problema po nitong barometric pressure sensor at saka yung boost sensor. Ayan. Sige, tingnan muna natin. Accelerator pedal position. 2. Okay, air mass flow. Bali-baliktad, no? Yung iba, mass airflow. Ito naman, air mass flow. Take air temperature. Yan ang mga importante. Okay, BGT. Ito na yung barometric pressure. Boost pressure. Okay na muna to. Check natin ngayon ang kanyang reading. Dito po, i-chinek ko yung mga dapat lang nating ma-read kasi sobrang dami po nito. So, hindi natin uubusin lahat yon para hindi tayo mahirapan na mag-diagnose. Doon sa ating nakitang error code nito, yung boost sensor ang may problema, saka yung barometric sensor. Ngayon, tingnan muna natin itong air mass flow na yan, kung working ba siya na okay. So, meron tayong graph na makikita. Ayan mga kapatid, kapag siya ay naka-idle, ayan, nandoon siya sa range na almost 40, no, 39, bumabagsak-bagsak siya. Pero pag inapakan ko yung accelerator, ayan, tumataas po siya mga kapatid. Kadalasan yung mga ganito kapag ka okay, talagang lumalampas ito,
ng 150, minsan 180 pa yan. Ayun, no? Maakyat po tayo ron. Ayan. So, ibig sabihin, ito, gumagana yung ating mass airflow. Tingnan naman natin ngayon, itong barometric pressure. Ayan, 974. Tingnan natin yung graph kung gumagana din siya. Flat lang siya, mga kapatid, oh. Flat lang, mga kapatid. Okay. Ngayon, yung kasing barometric pressure saka yung MAP, kadalasan magkasama lang sila sa isang sensor. Ngayon, kung hindi sila isang pyesa, hahanapin ngayon natin itong si barometric pressure sensor. Kasi ito talaga yung sinasabi ng scanner na may problema siya. Ngayon, meron pang isang may problema, yung boost, no? Yung turbo boost sensor. Ito po yon, boost pressure. Hindi gumagana yung ating boost pressure sensor. Oh. Wala siya trabaho. Oh. Hindi rin siya gumagana. Malakas na pressure yan. KPA po yan. No? Kilopascals yan. Pero bakit kapag inaapakan ko yung aking accelerator, wala siyang pagbabago? Yan. So, hindi talaga nagwo-work. Itatry ko po ngayon na i-delete itong mga DTCs na to at babalikan ngayon natin yung tatlong sensors na to na ipinakita ko po sa inyo kanina. Magdi-delete muna ngayon tayo ng error code. Ayan, labas tayo rito. Okay, read fault code muna tayo. Ayan, turbocharger, supercharger system, boost sensor, A, circuit, low. Tapos P0069, manifold absolute pressure, barometric pressure correlation. And i-delete po natin yan. Okay. Ayan. Tapos, back tayo. Read ulit natin. Lumalabas pa rin talaga yung P0237. Hindi siya ma-delete. I-try ulit natin. I-delete ko ulit siya. Ayan. Clear fault memory completed. Okay. Pero nandoon pa rin siya. Hindi ma-delete ngayon itong issue na P0237. Kaya i-check talaga natin itong turbocharger system boost sensor po na yan. Kung ito ba ay working o hindi. Balikan ko ngayon yung data stream natin kanina. Kung yung bang manifold absolute pressure saka yung barometric sensor, kung ito ay okay na. Tingnan ngayon natin. So itong si barometric pressure sensor, hindi pa rin siya gumagana, at saka si boost pressure sensor. Nag-delete tayo ng DTCs, yung error codes, pero dito nawala na yung kanyang check engine, pakita mo. Wala nang check engine yan. Pero meron pa rin tayong naiiwan na error, at yun nga po itong boost pressure sensor. Kaya ito ay walang power dahil halos hindi po gumagana yung turbocharger nito. Napaka-importante po kasi nitong boost pressure sensor na ito po talaga ay nagtatrabaho. I-check ngayon natin doon sa engine. Okay mga kapatid, balik tayo rito. Tignan nyo yung makina nito. Oh. Grabe oh, lawa talaga mga langis oh. Oh, tumusukan na to ng langis. Ngayon, bago ko to sintensyahan ng overhaul, mga kapatid, meron kasi siyang problema sa kanyang turbo. Hindi talaga gumagana yung turbo niya. Tignan nyo ito mga kapatid. Ipapa-revolusyon natin yung makina. Ito kasi yung turbo hose. Galing to sa turbo, pupunta sa intercooler, tapos babalik dito sa intake manifold. Sige, revolution mo. Wala oh, hindi gumagana yung turbo oh. Wala talaga. Oh. Walang buga yung turbo natin. Sige. Okay. Okay, itong turbo niya mga kapatid ay vane type po ito. Kaya po ito ay mayroong BGT actuator. So, pakita ko sa inyo. Ayan, BGT actuator. So, ito pong vane type na turbo na yan, kapag hindi talaga gumana, yung pinaka-vanes niyan, hindi talaga gagana yung turbo. So, dito po sa reading natin, itong BGT actuator, variable geometry turbo actuator, mga kapatid, hindi rin po ito nagwo-work. Kasama rin itong boost pressure sensor kasi wala nga pong boost na inilalabas yung turbo. Kaya talagang low power po ito. At yung issue po na yon, yun din naman yung hindi po nabubura dito sa ating engine. Ayan, turbocharger,
supercharger system boost sensor ay circuit low. Kaya dito, ang may problema dito, ayun talagang kanyang BGT nung turbo kasi wala talagang gana. Kaso, ang malaking problema nito pong Sorento na to, pakita ko sa inyo mga kapatid. Ito na. Yan, grabe ang tilamsik oh. Teka, dito na lang. Tingnan natin dito. Oh. Tingnan nyo mga kapatid, sobrang lakas na ng tilamsik ng langis ito. Ayan oh. Kaya ito, napuno na po ng langis. Ngayon, ang isa pang problema rito, yung pagitan ng transmission at saka ng makina ay tumatagas na rin po ang langis doon. Sige, patayin mo na muna makina. Okay, yun mga kapatid. Nag-usap po kami ng may-ari nito kanina. May problema yung kanyang turbo, may problema yung BGT, tapos sumusuka ng langis, matindi na yung blow-by nito, pumping oil na rin, talagang malakas yung sirit ng langis doon sa suka ng dipstick. At ang isa pang malaking problema talaga dito, naghahanap na po ng lalabasan yung langis. Yung compression po na lumulusot doon sa mga piston, pumupunta na doon sa crankcase, at yun ngayon na nagtutulak yung pressure na yon para yung langis ay humanap ng lalabasan. Kaya nga, doon sa kanyang crankshaft oil seal, dumadaan na rin po ngayon doon ang langis. Kahit palitan natin yan ng bagong oil seal, sisirain pa rin yan kasi nga po, ang inyong makina ay talagang dapat na pong ma-overhaul. Naghahanap na po ng dadaanan yung langis. Kaya doon siya dumadaan sa may crankshaft kasi yun yung pinakamalaking oil seal na pwede siyang dumaan doon. Halos araw-araw ay nagdadagdag na siya ng langis. Kaya ang desisyon po ng may-ari dito, ito po ay ipa-general overhaul na. Bakit iniskan pa po ito ni Autoran? Sabi ko nga doon sa may-ari kanina, sabi ko, sir, bago ko galawin ng inyong makina, kailangan malaman nyo muna na may problema rin pala talaga tong iba. Liban doon sa kondisyon ng makina nyo. Kasi ganito, i-overhaul namin yan. Pagkatapos ma-overhaul, nandun pa rin pala itong problema na P0237. Yan. Ngayon, baka mamaya sabihin ng may-ari, bakit ganon? Dinala ko sa iyo yung sasakyan ko para i-overhaul lang. Bakit ngayon sira pala yung turbo? Malalastats na naman tayo. Kaya po, ganun ang ginawa natin. Iniskan muna natin, diniagnose muna natin kung ano ang problema talaga nito doon sa kanyang low power bago po natin galawin itong makina. At sinabi ko rin po doon sa may-ari nito na posible pa na habang ito ay ginagalaw natin at i-overhaul natin, meron pang madagdag na mga problema po dyan. Dahil po itong Sorento na to ay tumakbo na ng 300,000 plus na kilometro. So ganun siya gamit na gamit. Kaya yung ibang mga pyesa nito, pwede pang madagdagan po ang mga magkakaroon ng problema. Sana naman wag na. Pero sigurado yon pagkatapos ng overhaul at ginagamit mo na ulit ito, hindi pwedeng hindi yan magkakaroon ng issues. Kaya po, kailangan maipaliwanag natin sa ating mga customers, sa mga nagpapagawa sa atin, na hindi yun kasama doon sa warranty ng ating overhaul. Yung mga magdadatingan pang problema dito pagkatapos natin gawin ang trabaho. Tignan nyo po dito sa ilalim, wala pang isang araw na nandito itong Sorento na to. Dito pa lang, tignan nyo sa skid plate niya, yung cover. Ayan, yung plastic. Tapos dito, kitang-kita nyo yung mga tumutulong langis. At ayun, grabe, ang dami na nung langis na tumulo. Kaya yung may-ari po nito, nauuwi pa sana po ng Chaong Quezon. Ilang hinto siya para magdagdag ng langis. Kasi nga, talagang lumalabas na yung langis dito sa makina at napakadelikado nun kapag nautiyuan talaga ng langis ang inyong makina. Kaya po, napaka-importante rin talaga mga kapatid, bago tayo mag-overhaul, lalo na kung mga CRDI or computer na talaga yung gumagana sa ating mga makina, naka-ECU, naka-computer box yan, importante po talaga, i-scan muna natin, tignan muna natin kung ano yung mga ibang issues bago natin galawin para po hindi tayo malastats at hindi tayo masisi pagdating ng panahon na nabuo mo na yung engine, pinapaandar mo, naglabasan ngayon yung iba't ibang mga issues pa, hindi ka nakapag-scan. Ngayon, kung nakapag-scan ka man at walang lumabas na issues, given po talaga na lalong-lalo na kapag naluluma na ang sasakyan, nagdaratingan pa ang iba't ibang problema kapag nabuo mo na yung makina. Hindi na kayo magugulat ngayon na pagkatapos nyong i-overhaul, ay low power pa rin yung engine na overhaul mo na. Kasi nga, nakita mo na, bago mo pa man simulan, yung pag-general overhaul mo na may issue pala siya doon po sa turbo.
Yan ang kagandahan po ng mayroong scanner. Mga kapatid, kapag po pumunta kayo dito sa shop at kapag ako po ay wala, hanapin nyo lamang po itong aking kakambal. Ayan. Ito po ay custom Funko Pop. No? Kamukahawig ko po ba? O yan, naka-autoran siya. No? Yeah, Randy. Tapos sa likod ay mayroong autorans. Ito po ay bigay ni Jamie sa akin nung aking birthday. At ako po ay bumabati dito po sa boss kong bago. Siya po yung nagpaparenta ulit ng parking space namin dito sa Barangay Dalig, si Mr. and Mrs. Bong and Irene De La Cruz. Nakatira po dyan sa Maya Alta. Sir Bong and Ma'am Irene De La Cruz, salamat po. At pumayag po kayo na maging parking po ni Autorans ang inyong 500 square meters na parking lot diyan po sa tabi ng barangay. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, patuloy po sana kayong mag-antabay sa aking mga vlogs at ipinapakita naman po natin kung paano natin mapapagaan ang trabaho sa pagmemekaniko at doon sa mga nagdi-DIY. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Paki-subscribe, paki-like, paki-share at paki-pindot po yung notification bell. Magandang gabi po sa inyong lahat.